What's up? What's up mga Loribas Boy? Danggit here. So, good day sa lahat. Nakita nyo na yung mga ibang chicken methods natin, di ba? So, yung ratio ng flour, starch, bahala na kayo. So, ito, another recipe, another dish na gagawin natin. Same mga marination. Nag-brine na rin tayo dito. Ito, ginawa ko, fast brine lang. So, approximately 30 minutes brine lang ginawa ko dito. And then, rinse ko na lang. And then, ang setup natin dito, re-recta tayo ng marination, then recta prito. So, pagdating naman sa lasa, wala naman masyadong pinagkaiba. Almost the same lang rin. Okay, so black pepper tayo. Gumamit ako ng 4 Thai, malaki to, mga approximately 700 to 800 grams. Then, kada Thai hinati ko na lang sa kalahati. So, ayan, naglagay tayo ng black pepper, approximately 1 teaspoon yun. 2 teaspoon pala kasi medyo parang kalahating tablespoon yung ginamit ko pambata na kutsara. Okay, so yung spices, mga kahit yung mga garlic powder or anything, on preference na lang yan mga boss. Okay, so ito pinakita ko sa inyo. So dito gagamit tayo ng fish sauce o patis. So instead na gumamit tayo ng MSG o kaya ng salt, gagamit tayo ng patis. Okay, so ito yung madalas sa bahay. Tsaka papakita ko sa inyo yung suka na ginawa ko. Nakatambay lang to sa bahay. Ito rin yung madalas na ginagamit ko sa fried chicken. So ito yung suka ko. Normal white vinegar lang yan. Nilagyan ko ng sibuyas, pipino, garlic, black peppercorns. Then tinambay ko lang dyan sa cabinet ko. Okay, so ito yung ginagamit kong suka pang prito. Yan, mas malasa na siya. So, kuha lang tayo dyan. Lagay natin sa manok. So, ito na yung magiging acid. Acid base natin. Yung iba gumagamit ng kalamansi. Walang problema. Lemon, wala rin problema. Normal vinegar, wala rin problema. Okay, so ito yung magbabawas ng lansa. At the same time, magiging tenderizer na rin ng chicken natin. So, meron tayo dito, fish sauce o patis. So, ayan. Sukatin ko na lang para makita nyo. O, ayan. Pambata na kutsara to eh. So, itong sukat na to eh, mas malaki siya sa teaspoon. So, ayan. So, dalawa nilagay natin. Di ko makita yung measuring spoons. So, ayan lang. Parang yung pink na ginamit ko na yun is half tablespoon yung katumbas. Okay. So, next, garlic powder. Ito, ma-aroma talaga yung garlic powder kaya ginagamit ko talaga to sa marination. Yung iba gumagamit naman sila ng buong yung mga minced garlic, but I prefer powder kasi yung powder talagang sumisiksik yan sa loob. Syempre, pulbos na yan eh. Then naglagay ako ng konting chili powder para may konting kick. Then paprika. So itong paprika natin, meron o wala namang problema. Ito extra color lang rin naman sa chicken to at extra layer of taste pero hindi mo masyado malalasahan. So pag wala ka nyan, pwede kang gumamit ng food grade color, red color, pero I prefer wag na. Mas better yung organic talaga at mga spice powder. So ito, rekta na tayo. Minix ko lang. Ayan. So, hindi na ako nag-egg sa fried chicken mga boss. And ang dami ko nakikita. Goods naman yung egg. Okay naman yon. Pero for me, kung magbi-business ka at habol mo talaga is crispiness, doon ka sa non-egg. Or kung gagamit ka ng egg, tanggalin mo yung yolk. Yung white lang gamitin mo. Kasi yung yolk, isa yon sa nagpapalambot ng skin o yung coating ng ating chicken. So ito na yung pinaka marination natin, rekta na to. And then ipapakita ko na lang sa inyo yung method na gagawin ko. Okay, so dito simple, mabilis lang sumiksik yung mga spices dahil gumamit tayo ng patis. Dahil yung patis talagang liquid na yan, sisiksik na yan dun sa chicken natin. Okay,
Ayan, so ito yung lagayan natin. Pakita ko na lang. Nawawala rin yung stand ko. Hindi ko alam kung saan ko na ilagay. Kaya pinatong ko na lang sa cabinet yung camera. Okay? So, importante lang naman dito is makita nyo yung technique na gagawin natin. Okay? So, dati gumamit na tayo iba't ibang klaseng coating. Ngayon, ipapakita ko naman sa inyo is 7-25 ratio. So, 75-25. So, yung 75%, so lagi tayo mag-base sa 100%. Kukunin natin yung 75%, yun yung sa flour. Okay? All-purpose flour. Ito gamit ko is half cup na measuring cup. Okay? So, gagawin ko dito, kuha ko na ito, pupunuin ko. So, total, half cup na siya. Okay? Half cup, all-purpose flour. So, sa ratio naman, bahala na rin kayo maglaro ng flour. So, pag sang ratio kayo mas okay, bahala kayo, no problem. Tapos, kuha ulit tayo ng kalahati ng half cup. So, 1/4 cup na. So, magiging total 3/4 cup na siya. And then, kalahati uli nung half cup nung cornstarch. Ang gulo kasi half cup yung gamit ko, no? So, total 3/4 cup ginamit ko na all-purpose flour and 1/4 cup cornstarch. So, kaya naging 75-25 yung ratio natin. Okay, so pagdating naman dito, kung malasang-malasa na yung marination nyo, andun na lahat. Kahit di na kayo magdagdag dito sa coating. Pero kung gusto mo magkaroon ng konting flavor, pwede ka rin magdagdag. Okay? So, I don't recommend na punuin mo pa ng spices yan pag may marination ka ng okay. So, lagay lang tayo ng konti para sa aroma, sa bango, at konting lasa sa coatings o sa outer layer natin. Okay? So, ang technique dito, pag andun na lahat ng spice, nag-overpower na kayo sa marination, magbabawas na kayo sa coating. So, pag sakto lang yung sa marination, 50% ginamit mo, hindi gamitin mo yung 50% sa coating. Pwede rin naman yun. So, dito, bahagya-bahagya na lang inilagay natin. Hindi na ako gumamit ng measuring. Pinch-pinch na lang. So, black pepper, garlic powder. So, ganun lang mga boss. Yung salt preference, lagi nyong kukontrolin. Okay? So, ito, naglagay rin tayo konting salt. And yung magpapakrispy ng coating natin is baking powder. So, kahit walang baking powder, wala rin problema. Pero more crispier ang coating pag may baking powder. Okay? And one more thing, baking soda sa brine, baking powder sa dry coating. Yan ang tandaan nyo. Okay? So, goods na tayo dito. Naglagay lang tayo ng konting season para sa konting lasa. Kasi konting patis lang rin naman yung ginamit natin dun sa marination natin. Ayan. So, make sure well incorporated. Halo-haloin nyo lang. So, dapat pantay-pantay yan. Okay? So, kung nakuha nyo na yung ratio, yung flour mixture na trip nyo, i-jot down nyo lang, sulat nyo. Tsaka, pag nakasulat na yun sa, sa notebook nyo, at nagustuhan nyo yung recipe, edi ganun na lang gawin uli nyo sa susunod. Tapos, gumawa na kayo ng maraming batch pang 10 kilos, 40 kilos, 50 kilos, i-multiply nyo na lang. So, ganun ang technique nyan. Okay? So, GG's tayo. Ayan, hinalo-halo ko lang maigi. Ang hirap pala pag walang stand, no? Pero parang ganda rin ng top view, no? Ayan. So, ito, naglagay tayo ng cold water. Okay? So, ito yung unang method na gagawin natin. Kung gusto nyo yung flaky at mala, KFC, spicy chicken, yung datingan niya, yung coating, no? Pero hindi spicy itong chicken natin, ha? So, flakes ang hahabulin natin dito. So, yan. First chicken, coat natin. Shake well. And then, check nyo yung loob. Make sure na napasok na rin ang harina yan. Dapat well incorporated ang coating. Okay? So, mabilis ang gawa lang. And then, swirl nyo lang ng konti. And then, pagpagin nyo. Once okay na, pagpagin nyo para bumagsak o mababa yung excess flour na hindi kumapit. Okay? So, make sure lang well coated lahat ng
parts ng chicken. And then bagsak mo lang sa cold water. Dahan-dahan, huwag mo siyang ipipress at dahan-dahan mo rin siyang iangat. Okay? So, konting tagtag lang rin. And then balik mo ulit sa flour mixture natin. Okay? So, dyan na mabubuo yung flakes mga boss. Okay? Pero, yung mga chikiting ko, at saka ako, I don't prefer this one dahil para sa akin, medyo makapal yung coating pag ganyan. Pero, pag business o bahay, o kung trip mo, kasi lahat naman tayo magkakaiba ng trip, no? Yung ibang tao gusto ng makapal na coating, yan ang gawin nyo. Yung iba naman gusto ng manipes, parang mala Jollibee, mamaya gagawin natin yan. Okay? So, yan. So, ang bali magiging setup nito, ipiprito na natin. So, bago tayo magganto-ganto, dapat may nakasalo na kayong mantika. Okay? So, 180 degrees. Pwede kayo maglaro 160 to 180 para yung 160 to 170 na temperature ng oil para maluto yung loob. Okay? Standard 180 para lang mabuo yung foundation. O, so nakita nyo na yung flakes nung chicken. Ganyan na siya, di ba? O, ayan o. Magkakaroon na ng flakes yan mamaya. So, tatagtag lang natin. Remove excess flour. And then, babagsak na natin to sa oil. Goods. So, ito na yung oil natin. Mainit na. Lagay. So, pag maglalagay kayo ng chicken, palayo lagi. So, dahan-dahan yung ilagay sa oil, then palayo. Palayo sa'yo. Huwag palapit kasi baka tumansik yung mantika sa'yo. So, once nilagay nyo na yung chicken dyan sa oil nyo, huwag nyong gagalawin. Hintayin yung mabuo yung coating niya, mabuo yung foundation. Kasi pag hinalo mo yan at kakalagay mo, tendency na mangyari dyan hindi, baka humiwala yung coating, yung mga flakes, yung nilagay mo na outer layer niya, hihiwala yun. Kasi syempre, on the process pa lang siya, hindi pa siya masyadong kapet, no? So, yan. Next natin, mala Jollibee style naman. So, yan. Kumuha na tayo ng mixture. Nilagay na natin rekta doon sa marination. Kasi yung iba, mga boss, gumagamit pa sila ng separate na wet butter. Yun yung isa ring problema. Pag gumamit ka ng separate wet butter, depende sa coating mo, kung light coating, yung medyo runny, o yung heavy coating na malapot. Yun yung mga pagprinito naman, magiging biscuit na yung coating mo. So, I prefer this process, mas okay. So, from marination, dagdag na lang tayo ng konting flour mixture. And then, direkta na natin sa dry. Okay? So, ito na yung parang mala Jollibee style, mala Jollibee setup. Pwede tayo kumuha ng tubig dyan sa pinaglubuhan kanina. So, dapat hindi malagkit yung light coating, light butter natin, yung light coating. Makikita nyo naman, medyo runny pa yung, medyo runny ng konti yung liquid niya. Okay. Ayan, from there, pwede nyo na ibagsak dun sa arena ulit. Okay. So, ganun lang. And then, coat nyo. So, ganitong method, itong second chicken natin, kakalabasan na ito is Jollibee style. Okay? So, lightly coated lang siya. And then, pinapili ko yung mga chikiting ko nung naluto na. Yung tatlong method na ginawa ko, ang nagustuhan nila yung pangalawa, which is itong chicken na to. So, ito yung nagustuhan nilang coating, hindi masyado makapal, saktong-sakto lang, mala Jollibee style. Okay? So, ganyan lang mga boss. So, lagay na lang rin natin uli doon sa oil. Mamaya ko na papakita yung video. And then, kukuha rin tayo dito from light coating. I-re-recta ko naman. So, kuha lang tayo ng isa. So, tatlo lang muna lutuin natin and then pakita natin doon sa mga chikiting kung ano gusto nila. Then, tsaka tayo magde-decide kung anong gagawin natin dito sa mga susunod. Okay? So, 3 methods lang tayo. Ito, super easy, dali. Marination, recta,
and then prito, rekta tayo. Hindi na tayo ng laan pa ng napakaraming oras. Okay? So ito yung first chicken natin. Ayan na yung layer niya. Okay? So nagustuhan ng mga bata dito. Alam ko yung second. Ito yung third. Nirekta ko na. Okay? So tignan rin natin kakalabasan yan. Goods. So ito yung first chicken natin. Gumamit tayo dito ng dry coating. And then water bath. Dinip natin sa water. Mabilisan. Dahan-dahan inangat. Tinagtag. And then dry coating. So dry, wet, dry using water bath. Okay? So medyo may blood pa siya ng konti. Binalik ko pa yan dun sa kawali. Okay? Kasi may nakita pa akong konting dugo eh. Okay, so GG's tayo. Next. Ito na yung mga natira. Ayan. Ginanyan ko na lang ulit siya. So light coating. Diretso dun sa flour mixture natin. So yan na yung iluluto ko para sa mga chikitin. Okay. At yan na nga mga bossing. So ito, hinakita nyo. Ito yung mangyayari pag nilagay nyo yung chicken ng lahata, no? Ganyan ang mangyayari. So I prefer isa-isahin nyo talaga yung chicken na ilagay. Ito, binilisan ko na kasi anong oras na, medyo late na ng konti. At kailangan ko matapos na mabilis. So may gagawin pa ako mamaya. Okay? Wala rin mang issue dito pero I prefer isa-isahin nyo para mas lumabas yung flakes niya at hindi siya ganyan magkarambol-rambol. Okay mga bossing. So ito na nangyari dyan. Ito yung una natin ginawa. Dry. And then nag-water tayo. Bagsak sa water, cold water. And then dry coating ulit. So malaki FC yung kinalabasan niya. Kita nyo? Okay. So yung next, ito naman. Yung ginawa natin next, light wet butter. Hinalo na natin sa marination. And then, dry coating. So ito, mala Jollibee yung labas niya. So yung sa KFC medyo makapal-kapal, no? Parang ganito. Okay? So ganyan yung kakalabasan niya. Ito naman, light wet coating, ganyan siya. So nag-shrink. So it varies, magkaiba yung kinalabasan. Pero same recipe lang yan, ha. So ito, mas nag-hold yung meat nung chicken. So hindi siya masyado naglabas ng, hindi siya masyado nag-shrink dahil dun nga sa protection niya, no, which is yung coating. And then ito naman, light wet coating lang, nag-shrink siya. Pero ito yung trip ni Black Commander sa bahay. So yung chikiting ko kakain ngayon, ito ang napili nila. Ayan, mala Jollibee style. Okay. So ito na yung ginawa ko sa ibang chicken. Pero magtitira ako ng ganito para kay Commander. Ito sa mga bata. Ito sample ko sa inyo. Sa mga pambenta ng makapal, hindi na gumagamit ng itlog, ito yon. Okay? Malaki FC style. So lahat tayo, magkakaiba tayo ng trip. Kung trip mo magbenta ng makapal na coating, no problem. Trip mo magbenta ng light coating, no problem. So kanya-kanyang trip yan. Lahat yan, shinare ko lang sa inyo para may idea kayo at alam nyo. Okay? So ito yung kinalabasan na, ulitin ko, dry, wet, dry, water bath. Okay? Ito, light coat, light wet butter, and then dry. Diba? Natin. Harap. Okay. So another lesson. Another knowledge, another tips. Yun yung sana may naintindihan kayo dito sa another video natin and another explanation. Okay? Wow, sarap. Saktong-sakto lang.
Hmm. Lambot niya, no? Yan, so ito na yung natilang mga chicken niya. Ayan. Diba? Good. Ito ang nagwagi. So ito ang nanalo dun sa choices ng mga kilos. And ito naman, hindi ayaw nila na makapal. Pero maganda to pang benta. Kaso ayaw nila makapal ko masyado. So ito ang nagwagi. Let's go! Second batch. Okay, so we're done. So, ang choice ng mga kilos, ito, see, light lang. Ito, maganda yung churro, pero din nila pinili, masyado raw makapal. Pero ito, pangbenta, goods, maganda yung appearance. Pero yung mga hindi fan ng mga kapal na layer, yung mga ano pala, sorry, yung mga fan ng mga kapal na layer, ito, yung mga fan naman ng mga Jollibee style, yan, ganyan. So, lightly coat lang siya. O, diba? So, pinakita ko sa inyo yung technique, method, diba? Napakaraming klase. Check nyo yung previous videos natin. Andon, yung iba-ibang klaseng ginawa ko. So, itong ginamit natin today is patis, suka, bawang, and then paminta. And then, gumawa lang tayo ng 75 to 25 flour and cornstarch. So, mas bet ng mga chikiting, itong ginawa natin na light wet and then dry. So, ito, dry, water bath, and then dry. So, malaki FC. Kung gusto nyo malaki FC style setup, ganito. Water bath lang. So, make sure cold water. And then, yung process, pinakita ko na sa inyo. And then, ito naman, light wet. Inuulit ko. Yun. So, itong gitna, light lang. So, ito, kay Commander yan. Okay? So, GG's. Okay? So, sana may tutunan naman kayo dito. And yan, chichicha na ako. Okay? Goods. And yan naman mga bossing, sa mga gusto mag-donate o gusto magbigay ng tips sa YouTube channel natin, gusto magbigay ng konting abuloy, cash, o ito, meron tayo, join. So, once subscribe na kayo, meron tayo dito, join. Ayan. Pwede kayong donate dyan. Yung mga nakakaluwag-luwag lang. So, mga bukal sa kalooban. So, hindi naman tayo humingi ng kahit anong kapalit. Yung mga gusto lang magbigay. Okay? So, yan. Meron tayong mga join channel. And then, maglalagay ako ng mga exclusive videos dyan para sa mga gusto pa rin, mga gustong matuto, no? Tsaka gusto ng special na guides about sa mga recipes at kung ano-ano pa man. Okay? So, working here abroad, I'm working as a chef. Gumagawa ako ng mga menus at kung ano-ano pa. So, ginaguide ko yung mga clients ko para makapaglabas sila ng sarili nilang product. Okay? So, GG's tayo. Ayan, meron tayo yung mga solid, utol, kaya mga monthly yan. Okay? So, pinaka-lowest natin, ito si $399 per month. Pero, sa mga ano lang, ito pala, $129 per month. Yung si Lodi lang pala. Okay? So, wala namang pilitan yan eh. Yung mga gusto lang magbigay. Okay? So, GG's tayo. And ito nga pala mga Lodi. Before anything else, ito, yung YouTube channel natin. Lumalabas dito, Extra CTC, pero nagpalit na ako, Boy Danggit, no? Ewan ko lang ba't di pa siya nag-update until now. So, ito, ayan. Ito yung YouTube channel natin. Support nyo naman mga boss. Isang like, isang comment,
share kung pwedeng mag-share ng video. Malaking tulong na po sa channel natin yon. So kung gusto nyo pa yung makita yung ibang fried chicken videos natin, punta lang kayo sa playlist. Eto, makikita nyo yung playlist. Check nyo yan. And then, makikita nyo to si fried chicken business. Okay, so once nandyan na kayo, click nyo lang yan. Andyan na lahat. From brining, explanation, yung ibang mga tips and guides, tapos yung mga sa coating lesson, andyan na rin. Okay, so mga sauce, yan, meron tayong bechamel, yung mga gusto mag-cheese sauce, pwede nyong gamitin tong bechamel sa mga pasta o kung ano-ano pa mga dish. And then sa gravy pala mga boss, ayan. Meron tayong mga recipe, iba-iba klase kung ano nung mga pinagagawa natin dyan. Oh. So sunod mag-update na lang ako ng bagong gravy recipe kasi parang mga 5 months, 2 years, 3 years na tong mga video na to. No? Okay, so ayan, fried chicken business, yung playlist. Check nyo lang, okay? So, thank you mga Lodi Bells sa mga nanood, sa mga nag-subscribe. Yan, sana may natutunan uli kayo dito kay Boy Danggit. GG's tayo. And pag may mga questions kayo, ayan, you can reach me out sa FB, Messenger, ayan, o kaya sa email. Email nyo na lang ako. And ako na bahala doon, okay? So, GG's tayo. And abangan nyo yung mga recipe natin soon. May mga request kayo, i-comment nyo dyan, tirahin natin. Okay, kahit anong recipe pa yan. Ciao!